yak nga sa anak ngagsardeng takababain. Sa anak ngagsardeng tabaka upay mo't ni sister. Gapu kanyak, maupay ti asawa, gapu kanyak. No dikat, ibaga magtultuloyak, iti trabaag panagarami diti, trabaho para iti apo, agtultuloyak ngagdaydayaw, agsipod ta ayatek iti apo. Okay. So, pangalawa, sukat ng pag-ibig ng Kristiyano sa kanyang paglilingkod. Ano ba yung sukat ng pag-ibig? Una, gaano kalawak? Gaano kalawak ang iyong pag-ibig sa iyong paglilingkod? Gaano kahaba? Ano ba yan? Mayroon bang siyang limitation na dapat yung paglilingkod mo ay hanggang mayroong hangganan ba yung paglilingkod mo? Hanggang andito lang ako sa Pilipinas, maglilingkod ako, pero kapag nandun na ako sa gusto kong lugar na puntahan o pagtrabahuan, hindi na ako maglilingkod. Ganun ba? So, nandito yung nasusukat kung gaano kaahaba. Kapag maganda lang ba, maayos lang ba ang yung pamumuhay? Okay. Gaano kataas? Gaano kataas yung pag-ibig mo sa iyong paglilingkod? Pag-ibig ng isang Kristiyano sa paglilingkod. At gaano kalalim yung depth. Gaano kalalim ang pag-ibig sa iyong paglilingkod. Okay, so sukat ng pag-ibig ng Kristiyano sa kanyang paglilingkod. So makikita ito dito sa verse 18. So sa pangatlo, dapat mong malaman ang buong pag-ibig ni Kristo. Okay, so dito sa verse 19. Sabi niya nga, at naway makilala ninyo ang dimating kalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Okay, so gaano ba kalalim ang pag-ibig ni Kristo? Hindi kayang abutin ng pag-iisip. Hindi kayang abutin ng pag-iisip. Hindi natin kayang gaano ba ako kamahal ng Diyos? So masasabi mo ba na kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos? O gaano ka kamahal ng Diyos? So you cannot measure. You cannot fathom the depth of His love. Hindi rin ito kayang sukatin ng karunungan. So 'di ba, pag-iisipin natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito nasusukat. Hindi kagaya ng pagmamahal ng isang tao, ito ay nasusukat. Ang isang tao, maaari lang niya mahalin kapag maayos ang inyong pagsasama. Halimbawa, hindi lang naman yung love na yung asawa mo o yung boyfriend mo, even your friends, you love to your friends. Kung minsan, kapag hindi mo na napagbigyan ng isang tao, parang mawawala na yung ayoko na dyan, ang damot-damot, hindi man yan lang niya ako matulungan. Or kaya sa pag-boyfriend naman, minsan, nawawala yung pag-ibig kasi nga may mga iba't ibang kadahilanan. But the love of the Lord is immeasurable. Hindi natin nasusukat ang pagmamahal ng Diyos. Na kahit kung marami tayong nagagawang hindi kaaya-aya sa Kanya, ang pagmamahal pa rin niya sa atin ay lubos-lubos. Mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. So yon ang ating
isaisip na ang pagmamahal ng ating Diyos ay hindi kayang abutin ng pag-iisip at hindi kayang sukatin ng karunungan. At ang pang-apat, lahat ng paglilingkod sa Diyos ay mag-uugat sa pag-ibig. So yon, yung sa paglilingkod natin sa ating Diyos ay dapat na ay mag-uugat sa pag-ibig. So yon yung ano natin, yun yung dapat na makita sa atin. Na ginagawa natin ang ating naglilingkod tayo sa Diyos dahil sa pag-ibig at hindi sa ano pa mang kadahilanan ng paglilingkod. Ang pang-apat naman, dun sa panalangin pa rin ng Diyos, yung sa katuloy ng lesson pa rin natin last Sunday, ay mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Dito sa verse 19. Sabi dito, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Kunana dito Ilocano. Panagayat ni Kristo kada kayo, when mapadasan nyo kumano kasano ti panagayat kada kayo, nupay saan anaan-anay amaamuan tapno, awan pagkurangan nyo kan mapno kayo iti na Diyosan agalad. So yun yung sabi dito sa Ilocano. Yun yung pala yung mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Okay, so ang una, binanggit ang kapuspusan ng Diyos sa aklat ng Efeso. So dito sa Efeso chapter 1 verse 23, basahin po natin. Chapter 1 verse 23. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Makikita din ito sa chapter 4 verse 10, pakibasa po. Sa Efeso pa rin. Ito naman ay ang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Sa Efeso chapter 4 verse 10. Upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan. Dito naman sa chapter 4 verse 30, chapter 4 ng Efeso verse 13. Kristo, sabi pagiging ganap ni Kristo. So, sa chapter 5 verse 18, binabanggit dito sa mga versikulong binabasa natin yung kapuspusan ng Diyos. Sa chapter 18, sabi dito, huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng
Espiritu Santo. At ang panglima ay ang sa chapter 3 verse 19. Sa chapter 3 verse 19. Yun yung natin, yung teksto. At naway, makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. So, dito sa verse na ito, mapupuspos ng kapuspusan ng Diyos. So, yun. Sa una, kapuspusan ni Kristo. Pangalawa na sa verse na binasa, mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Sa pangatlo, pagiging ganap ni Kristo. Pang-apat ay mapuspos ng Espiritu at ang pang-lima ay ang mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng kapuspusan? Ito yung puno o siksik o buo. Gaya ng palagi nating sinasabi, di ba? Kapag nagtitestimony tayo, tayo ay nagpapasalamat tayo dahil sa blessings ng God na siksik, liglig at umaapaw. Yun yung mga kadalasan nating nasasabi kapag tayo ay nagpapatotoo dahil nararanasan natin yung kanyang yung kanyang pagpapala sa atin. When we say pagpapala, kagaya ng sinabi ko last Sunday, hindi lang naman puro material, di ba? Yung mga pagpapala, marami tayong natatanggap na pagpapala sa ating Panginoon, ang ating health, ang ating pamilya, ang joy sa ating kahit na maraming nangyayari sa ating buhay ay nagkakaroon tayo ng peace of mind, joy, and others na ating mga pinagpapasalamat sa Diyos dahil nga napakabuti niya sa atin. So ang kapuspusan, ito ay puno o siksik o buo. So ang tao ay puno ng puot kung siya'y laging, yun ang meaning ng kapuspusan na puno o siksik o buo. Ang tao ay puno ng puot kung siya'y laging nagagalit. Puno, kapag nagagalit ang tao, puno siya ng puot. Na marururod nga kanayon. Nagagalit. Kaya, iwasan natin yung magalit. Tama puno puot, puso tayo. So, iwasan natin yung hanggat maaari. Kasi si tayumot lang tag-suffer. Hindi nyo ba napapansin kapag kayo ay nagagalit, nagkakaroon na yung tumataas yung blood pressure, na masakit ang ulo mo, at kung ano-ano pang nararamdaman. Ang tao ay puspos naman ng kagalakan kung siya'y laging pinagbibintangan, ngunit hindi gumaganti sa kasamaan. So makikita na yung taong base sa kanyang reaksyon, kapag kahit na pinagbibintangan na siya o may ginagawa ng masama sa kanya, nakikita mo pa rin na hindi siya nagagalit, bagkus nagagalak pa rin siya. So ang makikita doon na puspos sa kagalakan, yung isang tao na kahit na ginagawa na ng masama ay hindi pa rin gumaganti. Sino kanya yun, tinakaranas si kasjayon nga ginagawan ka ng masama, pero instead na magalit ka parang sinabi mo na lang, bahala na ang Diyos. Pagpasa Diyos ko na lang. Pero pag nature natin, di ba? Pag nature kasi ng tao, pag ginawa ng masama,
Either magagalit o mag-iisip na maghiganti. Pero kapag ang tao o yung katulad nating Kristiyano ay kahit na ginagawan na ng hindi mabuti, ay hindi mo pa rin makikita ang galit o yung hindi pa rin siya nag-iisip ng paghihiganti. Ang ibig sabihin noon ay napuspos siya ng kagalakan. Praise God. Pangatlo, ang tao ay puspos ng kapuspusan ng Diyos kung ang Diyos ang nasusunod at naghahari sa kanyang buhay. So ito rin ang makikita kapag ang tao ay puspos ng kapuspusan ng Diyos, kapag sinusunod niya ang Diyos at naghahari ito sa kanyang buhay. So yun po yung manifestation ng pagiging puspos ng kapuspusan ng Diyos kung tayo ay sumusunod. At ang Diyos ang naghahari sa ating buhay. Okay, so let us reflect on ourselves. Sukimatan tayo, dagiti bagbagi tayo, no, ito'y kapuspusan na nabanggit na kapuspusan, alin ba, saan ba tayo dito? Tayo ba yung nagagalit? Ay tayo puno ng puot kapag nagagalit? Nung ungat kan, tila pa'y may ramraman mo, nga dapat may raman? O yung nakokontrol pa rin ba yung yung galit natin? Kasi kung minsan, di ba, hindi naman natin maiwasan na magalit. Sukimatan tayo, ag-reflect tayo kung nadya kung ungat-angat makasaksakitak ti tao, when no? Basta nagungot ka lang, kat awan mo ti, hindi ka nagtatanim ng puot. Kasjay. Or, sa pangalawa, punong-puno ka pa rin na kahit ikaw ay ginawa ng masama o pinagbibintangan, ay hindi ka pa rin gumaganti. Diba? Isipin natin yung mga pangyayari sa ating buhay na ginawan tayo ng masama, ngunit hindi tayo gumanti. Isipin natin, no dayjay, kat naarami tayo kakapsat, tayo ay puspos ng kagalakan na nanggagaling pa rin sa ating Diyos. At yung pangatlo nga, tayo ay puspos ng kapuspusan kung ang Diyos ang nasusunod at naghahari sa ating buhay. Okay, so dahito'y kakabsat, a reflection, pag-isipan natin kung alin na tayo dito. Kung dagito'y nga banbanagan kat, adito'y tayon, may kadwa kan may katlo. Han kuman nga dayjay, number 1. So, sa pagsasabuhay ng lesson na ito, ang sabi dito, panalangin mo ang espiritual na kalagayan ng Kristiyano. Ang kanilang buhay espiritual, ipanalangin natin. Di ba tayong mga Kristiyano, tayong mga magkakapatid sa pananampalataya ay dapat lamang na papanalanginan. Agkikinararag tayo. Even sa oray man personal prayer tayo, we should be praying also for our pastors, our brothers and sisters in Christ. Ipanalangin ang buhay espiritual na laging malakas. Ang pipin na bilog, kararag tayong pipinabilag tayo na espiritual nga panagbiag tayo. At ipanalangin din natin na sa ating mga kapatid sa pananampalataya ay manatiling masaya si Kristo.
Naragsak nga ta ni Apo. Ang naragsak nga ta ni Apo. Dita, kanilang puso si Kristo yung nananatiling masaya. Naragsak nga ta ni Kristo nga mga makakita ken ka. Mangkit-kita ken ka, tibiyag mo. At ipanalangin din natin na ang mga gawain ay laging, ang mga ginagawa natin, pagsasagawa natin sa mga gawain sa ating church, ay nag-uugat sa pag-ibig. Alaramidom ka di dagitoy. Yun, ipanalangin natin na ang mga gawain na ginagawa natin ito dahil sa ating pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, hindi kung anumang kadahilanan. At ipanalangin din natin na ang Kristiyano ay laging puspos ng kapuspusan ng Diyos. Filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Dahil iti yung pagsasabuhay natin dito sa aralin na ito, sa ating napag-aralan, ang kagandahan o yung importance ng pananalangin. Pananalangin natin para sa ating mga kapwa Kristiyano. Ito ay panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano, panalangin niya para sa atin, at gawin din natin na tayo ay magpanalanginan. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa Kristiyano. So, magagawa natin ito, di ba mga kapatid? Let us always remember to pray for our brethren, our pastors, at sa lahat ng ating mga kapwa mananampalataya. Hanlaan nga dayo bagbagi tayo ti ikarkararag tayo, nga mapabilag ti na espirituan nga panagbiag, kundi maski yung mga kapatid natin, lalo na yung pati yung mga kapatid natin na dating nananampalataya na ni Apo ti aggaraw ni Apo iti mga mangipalagip kadakwada iti malagip da iti ayat ni Apo kadakwada. So let us continue praying for them. Agay mang dati dadagsen tayo kadakwada. Kat dayto yung aro dayay end na daytoy lesson tayo last Sunday. Kung mayroon po tayong mga katanungan tungkol sa ating pinag-aralan, maaari po tayong magtanong. Or mga hindi masyadong, mga gusto nyong maliwanagan pa about sa lesson. Ito po kasi yung mga para doon sa katuloy po nito nung lesson natin last Sunday na panalangin para sa mga Kristiyano. Chapter 3 verse 14 to 19 ng Efeso.
Katungtong ko na yung tao niya. Yung kasalaman niya ka mo no, baso na din. Kasi siyempre na yung panagtungtot ko, daon da iti, ay di ka sa nakabuludan ko ba? Kaumot ka mo nagbuludan ko, di kita nagsingsingit. So, may tinakautang. Ay, di kayo sasawad. Dapat ibigenti, pagalan na hindi nga kwarta. Dapat na inalat hindi jayon. Isulat ko na, kastoy ko na, isupay tinakautang kanya, isupay tinakaalang kanya, isuwa nga, ay, ako nagpuntok. So, kung nagkatay, ako sa nadete tilapon, nga nagtitipilya ko na. Nadete ka sa ulang, diba? O rin, ika naman, dahil nga kwarta kanya, okay lang. Basta importante ko na malawlawagan lang yung bigat. Yun, so nga, bago may fix ako lagi, di na tawagan. Ayan si Tabi. Pero wala sa akin yun, mga kapatid. Para nabigla lang po ako kanina. Timing, sister. Ngam day di ba day nga rodmat kapag subok ti kaaway yon yun nga yung pag naghahanda ka ng pupunta sa church, biglang at dadagita nga bagay nga umay. Kat day nga rod day lesson tayo dito, ang tao ay puno ng puot kung siya laging nagagalit. Talaga nga puno ka ng puot kung laging nagagalit. Iso nga, iwasan tayo dayjay nga kapsat. Dayjay, although, kuna tayo nga rod human nature nga, gungot, pero yun nga, dahil alam natin na hindi tayo dapat mapuspos ng puot or galit dahil lamang sa mga ganyang mga circumstances, bagpos, ipag-pray natin na Apo at idugam ko iti pasensya, nga hanak ko mga hanak nga agungot, han ko nga haan nga, siyempre kapag nagagalit ka kasi kung anya ti bagbaga, di ba? And at the same time, sabi ko na nga, it is bad for our health din yung palaging nagagalit. So, what the sister, pagsubok na po ng napagbaligyan, tay may kalata ditoy church, kat DJ mo nga nangyag mo DJ nga rodan nga, hindi tayo dapat na napupuspos ng puot. DJ when sister. Ang mainit. Naisasalisay ko naman ngayon, Madam, yung lahat ng gawain para sa Diyos ay mag-ugat sa pag-ibig. Yun. Kasi, kagaya namin mga kananayan, praise the Lord na may tuwing Friday, yung pag-release sa church, kung ano-ano, mga basura, ganyan. Ginagawa namin yun dahil mahal namin ang Panginoon. Out of love talaga. No, tutuusan talaga, ang nanay, marami talagang trabaho sa bahay, di ba? Talagang non-stop yan, trabaho sa bahay. Talaga nga, kung kami ti time me, no, may 3 o'clock ti biyernes, may isip me, siyempre, nagano ti basurat tarwal, kalat yung mga gamit dito sa church, tapos yung madumi ang church, kinabigatan ko, isumaron mga aldaw, service, so nga, dahil sa mga yun, ang nagtutulak sa amin na pumupunta dito, nagsasakripisyo na pumunta dito sa oras na yun, dahil mahal namin ang Panginoon. Mahal namin yung trabaho ng Panginoon. Yun lang ang lagi namin, pagka nagdi-devotion kami, yun ang lagi, o nababaman dahil yung ministry tayo, ang ministry kapilya, at o tibas basura, natutuwa ang Panginoon sa atin dahil ano kami, nandun yung joy. Uray no, adyan nga trabaho kami, naragsak kami dahil mahal namin ang Panginoon. Praise God, sister. Pudno launay kakabsat nga as nga naka-join na jay si makitkita mababasak jay yung paalala ng mga sisters natin na sister Bernice Tata,
pinaglilinis, kunada, kat makita mo talaga di jay kanyada kung nakatayo nga ti ayat da ti apo. Ayat da nga malinisan da ito church, tap na ito no, di tata Domingo kat, nalinis, syempre nagalas mo di nakaruglugit, di. So yung, ang important yung nasa puso nila, yung dahil ayat da, concern da, iti dito church tayo, ayat da, kani Apo Dios. Kat ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada kayo kakabsat, dagiti nga alamiden nyo, ngay ka na kayo kay iti good health, iti pigsayo, iti naldaw-aldaw. Kan iti, we appreciate dayta nga alamiden nyo kakabsat, nang nangro na ni Apo makikita na iti ayat yo, ti sakripisyo yo, ti alamiden nyo, iti dayto nga as Christians nga daytoy alalamidan nyo adda nga makikita ni Apo ket amok nga maragsakan launay ni Apo ti dagita nga alamidon even dayjay alam ajay napapandigay amyanan ayong mga sa outreach program. So nakikita naman ng Diyos, nakikita niya yung nasa puso nyo, ajay talaga nga ayat yung adupay iti katao nga makatumanggap kani Kristo. So niya pa'y sinisiraan ka ng isang tao, tapos wala ka yung totoo na yung gawa ko ngayon. Normal ba na hindi ka magalit o magagalit ka o tumahimik ka na lang? At saka yung pinagsasabihan nila, one-sided yun, hindi naman tanong kung totoo yun yung huli. So, normal ba na hindi ka magalit na? Sabi ko nga kanina, nature ng tao na nanggag na day kat, makaungat nga dagusan, di ba, kapsat? Pero no, si tayo nga rota, amo tayo mat nga han nga agpayso, di ba? Kanday day kat pamadakas laang no saan kasla kan ano na rin siya ng devil, yung kaaway, ginamit na din ng kaaway yung taong yun. Tapno laang mapasakit na itinakom mo. So, ikaralag tayo lang. Amo tayo mat, nga maybe yung ano na rin ng kaaway yon. Ikaralag tayo lang, dahil nga tao nga na nakapasakit iti rikna tayo. So nga, imbes nga agunget ka man, hindi mo na, pero imbes nga agunget ka, karalag kan, ay pasa Diyos mo na yon, alam naman ng Diyos ang totoo. So nga, dijay pa makita dijay mo tanti, kaya mo nga kontrolan iti unget. Nga unget gaputi dagiti nga banbanang. Ti number 1 nga ramidang pabsat, aramidang tayo kat ikaralag. Tagamin no dijay kat talaga no nature yun eh. Umuna nga aji talaga kat makaunget ka, pero pag pinagdasal mo sa Diyos, punasan na ni Apo dayjay nga unget mo wenno sakit tinakon. So i-ano natin yun ang gawin po natin sa lahat naman ng pagkakataon, sa lahat ng bagay na may pag nangyayari yung ganon, ang number 1 is magdasal tayo sa Panginoon. Nyapay na yun ang pastor. Ikutin natin sa chapter 3. Kaya isura natin tingnan natin yung mga kilalaman ng panalangin. Dito nakalugod akong nagpipray sa Ama. Okay, magtaka yung version sa version. Okay. Galing sa kanya ang pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa. Makikita natin
Panalangin para sa mga Kristiyano. Panalangin para sa mga Kristiyano. Kasama tayo doon. Pray po, Panginoon. Oo. Amen. Now, tignan natin yung mga nilalaman ng panalangin. Pinag-pray ko sa Diyos. Okay. Ayon sa kayamanan at karangalan. Yan. Una, na nilalaman ng panalangin, tama ba yung Israel? Palakasin. Okay. Palakasin niya ang loob niyo at bigyan kayo ng kapangyarihan. It is a prayer na lumakas tayo. At bigyan ng lakas ng tibay ng bigyan niya kayo ng kapangyarihan. It is a prayer for na lumakas tayo at bigyan niya tayo ng kapangyarihan. Okay, so yung nilalaman ng prayer niya. It is na alam niya na tayo mga tao ay may mga limitasyon at may kahinaan. Alam niya na bawat isang mananampalataya ay may hangganan. Kaya sa Apostol Pablo, panalangin niya na tayo ay una, lumakas tayo. Sabi ito, nabigyan niya kayo na palakasin ang loob ninyo. In the background of Ephesians, kasi alam niya, ang church sa Ephesus noon ay nasa commercial city. It is a commercial port sa Ephesians. At tingnan natin yung background, bakit ito nilalaman ng prayer ng Apostol Pablo. Kasi po, ang Ephesus po ay isang lugar kung saan ang komersyalismo ay talagang rampant because this is a port, the port of Ephesus. At meron din Diyos-Diyosan doon. Ang Diyos-Diyosan nilang suko doon ay si Diana, the goddess of beauty in their place. Kaya maraming pagan doon na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At para po mamalakas ang kanilang, para hindi po sila basta-basta makikompromise, they need to be strengthened. Kaya yun yung prayer ng Apostol Pablo. Sabi niya na magkaroon kayo ng lakas, sabi niya dito, lakas ng loob. At pangalawa, para magkaroon ng lakas ng loob, dahil din ang sermon natin, doon sa Ephesians chapter 6 verse 10, bigyan tayo ng magkaroon tayo ng kapangyarihan sa tulong ng Espiritu niya. Yung tinatalagang Manuel Sunday, di po ba? Yung tulong, yung kalakasan na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos. Because it is not by might, nor by power, that we will obtain victory in our Christian life. We need the power on high. Kasi pag nagtiwala tayo sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating lakas, sa sarili nating pamamaraan, may hangganan po tayo. Lahat tayo ay may tinatawag na limitasyon. Di ba nalulubas din tayo? Opo, Pastor. Diba? Kung may kasama ng inaayos mo, darating din yung punto na may hangganan yun. Kaya ito, ang sinasabi niya rito, ang panalangin ko, maging malakas kayo at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. So, that is the prayer. It is a prayer of encouragement. Hindi natin nakalinig na prayer of encouragement. Panalangin sa, ay palakasin yung buhay na spiritual ng mga Kristiyano. Sa buhay Spiritual. So, yung kilalaman ng panalangin. Spiritual strength ang mapunta sa bawat mananampalataya. Okay. Pangalawa, tingnan natin dito, yung tinuloy kanina na pinag-pray ko. Okay. Na lagi sanang nasa puso nyo si Christ. Siya na kayo, pag-version ko eh. Pinoy-version ko eh. Taglish. Nasa puso nyo si Christ dahil nagtitiwala kayo sa Kanya. Okay. So, it is a prayer na tayo po ay lagi naka-relasyon, intact, and abiding in Christ. So, it is a prayer na tayo ay manatili doon sa paglilingkod sa Panginoon. And yung pinag-aralan natin ngayon ay yung pagmamahal, di ba? Pag-ibig. Opo. Sabi niya rito, hindi lang yung ni Kristo, puso niyo si Kristo dahil nagtitiwala kayo sa Kanya. So, paano sa puso natin si Kristo? Paano siya makahayo sa puso natin? Kung tayo ay nagtiwala sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. So, meaning to say, when you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are now in
sana, prayer ko na sana, pagmamahal ang gawin yung ugat ng pundasyon ng lahat ng gagawin ninyo. So, yun yung sinasabi kanina ng ating guro. Ang sinasabi niya doon, na pinapakaran, na lahat ng ginagawa natin, ang foundation at source ng lahat ng ito. Bakit ka pumupunta sa church? Bakit ka ganito, maaga ka naghahanda at dumadalo sa gawain ito? Ang sabi kanina ng teacher natin, hindi para kay sister, hindi para kay madam, hindi para kay kanino man, o dahil nahihiya ka, o dahil kaya nga yung sinasabi niya noon, dumating din yung panahon na nanlamig ako sa pananampalataya eh. Sino dito ang nakaranas sa manlamig sa pananampalataya? Ako, naranasan ko, but hindi nahalata ito ng aking mga kasamahan. The very reason, ikwento ko na sa inyo, ang growth ko kasi sa ministry ay napakabilis. I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior February 21, 1988. 2 o'clock in the morning. 3 o'clock in the afternoon, nabautismuhan na ako ng tubig. March 12, I attend retreat and I was baptized in the Holy Spirit. And that was the first time that I speak tongue. Hindi ko na malala kung yung speaking tongues ko kasi I speak as the Holy Spirit give me an utterance. Hindi kabisado. Hindi gaya ng mga iba ngayon na nag-speaking in tongues na kinakabisado nila. Karabasa, tabungaw. Okay. But after that, ako na po ay pinalayas sa bahay. Kasi gusto ko nang magpastor. Ayaw nila. Kaya ako na tumira sa mission house. And yung growth ko, wala pa akong 2 buwan, ginagamit na ako ng Panginoon sa church, sa mga outreach. So yung growth po talagang mabilis. Until such time na sa mga seminars ako umaten, I attended sa mga various seminars hanggang pahawakin na ako ng Bible study. At humawak na ako ng isang barangay, isang sitio. Doon ako nag-Bible study. Para bang kayong mga women, pinupunta kayo sa Sangladan at saka sa Laod. Ako noon, isang sitio sa isang barangay ang hawak ko. At I was 2 buwan akong mananampalataya. At puri ng Panginoon for His glory, maraming na born again. And to cut the long story short, habang tumatagal ako sa ministry, nakikita ko yung kakulangan ko. Kasi may hangganan eh. Para bang kulang ako sa kaalaman sa Biblia, dami ko, although binibigyan ko ng Panginoon ng wisdom, pero kulang talaga. So, talagang nagpipray ko, nagpapasting. Then, ang nangyari, bigla akong inalis ng pastor namin sa destino ko. Ang sabi niya, iti-train daw ako to become an evangelist. Bata ako, I was just 17 yata noon. Kaya nandun po ako, nakakulong, nagpipray, nagbabasa. Alam niyo, 17 years old, di mo may kukulong yan. Nagtampo ako. Ayun, yung simula. Tampo. Sino na naranasan magtampo dito? Nagtampo ako. Kaya, nagpaalam ako sa pastor ko. Ang tampo ko ganito. Ang pumunta sa isipin ko, wrong interpretation na. Kasi ang tampo ko, inalis ako sa destino ko dahil hindi ako, ang ipinalit kasi sa akin, graduate ng Bible School eh. Sabi ko, porket hindi ako nag-graduate ng Bible School, porket hindi ako pastor, inalis na lang ako doon. Nag-grow yung gawain. Ang daming mga naboborn again. May naborn again na 5 iglesia ni Manalo. May naborn again na 5 PBMA, Philippine Bible Missionary Association. At ang dami. Halos lahat ng kabahayan doon ay mati ng Bible study. Tapos bigla akong inalis. So nagtampo ako. Porque ba't hindi ako nag-graduate ng seminary? Porque ganito. Porque bata ako. Yun na yung pumunta sa isipan ko. Kaya umuwi ako sa bahay. Wala na yung auntie ko eh. Kaya yung lola ko, ang lola ay mahal na mahal niyang apo. Kaya tumira ulit ako sa bahay namin. Umatin ako on the Sunday. Pero alam nyo yung sinabi ni Madam kanina, ayaw mo lang mahalata
na kakahiya naman. Nag-preach na ako dito sa barangay namin at alam nilang umaatin ako. Tapos sinabihan pa ako noon na umaatin ka lang naman sa born again na yan kasi dahil sa mga dalaga eh. Yun yung tukso nila sa akin noon. Kaya sabi ko, kung hindi ako atin na, kung di na ako pupunta sa church, paypayso yung magbagadan. So ako yung umaatin sa church. But deep in my heart, I was revealing against God. Marami na akong tampo. Nagtatampo na ako. Kini-question ko na yung ko. Pumupunta ako. Yun yung dahil na pumupunta ako sa church because yung sinabi kanina ni Madam, sabi ko, na-touch ni Madam yun. Sabi ko, kasi nga pupunta ka na dahil nakasanayan na at ayaw mo na lang mapulahan ka ng iba. Hindi na yung pag-ibig. Ang sabi rito, sa lahat at ugat at pundasyon ng dapat gawin ninyo ay dapat ayon sa pag-ibig. Dahil mahal mo si Kristo. Amen. Pero sa akin nangyari na hindi dahil sa pagmamahal ko na kay Kristo eh. Dahil sa pagmamahal ko sa sarili ko at sa integridad na nasa akin. Kaya pumupunta pa rin ako. Ginagawa ko pa rin yung ginagawa nila. Pag nagtaas sila ng kamay, pwede pala yun. Kaya pwede rin gawin sa church dito. Pwede kang magtaas ng kamay mo, pwede kang kunyari iiyak. Ay, andaling umiyak eh. Alalahanin mo lang yung mga mapapait na alaala sa iyong buhay. Oo, di ba? Di ba? O, halimbawa, si Madam, alalahanin niya lang yung unang love hurts niya. O, di ba? Andaling umiyak. Oo, alalahanin mo lang yung dami ng utang mong babayaran mo. Maiyak ka na, di ba? Oo, alalahanin mo lang yung mga sakit sa damdamin mo. Andaling umiyak eh. Kaya minsan, hindi yung pag-iyak ang karamihan ng sensiridad ng Kristiyano. Hindi porket umiiyak dito, iyak ng iyak, sincere na yon. Kasi yung publisher ko nga, maging asawa niya lang, yung kanyang asawa, umaten siya sa iglesia ni Manalo. Sinagot siya kasi bago sila manalangin, pupunta sa CR. Alam niyo, lalagyan niya ng Vicks yung kanyang mata. At alam niyo naman sa Manalo, pag opo, siya nga po. Kung nakita yung nililigawan niya, ay, sincere. Okay, so pwede naman ganoon yun eh. Yun ang nangyari sa akin. Okay, at makikita natin dito na ang ugat sana, it is a reminder to us, nandito ka, hindi dahil nais mo lang patunayan na kasi ikaw ay Kristiyano ng matagal, ay nakakahiya naman hindi ka umaaten. Nandito ka kada Sunday na ang ugat ng lahat at pundasyon ng lahat dahil mahal mo ang Diyos. Hindi dahil tradisyon at ritual lamang. Ito rin sinasabi ko sa anak ko, hindi porket anak kayo ng pastor nakagawian nyo na, nakadaling ko, dapat magbihis kasi karintanan. Hindi. Dapat ang foundation din talaga, pupunta ka sa church, magsasamba ka, hindi dahil pastor ang magulang mo. O hindi dahil pastor ka. Baka nalala niyo yung pastor mayroong isang nanay, ginigising niya, gumising ka na anak, malit ka. Hindi pa ako, kaya mo nung malit ako. Hindi ka dapat malit. Bakit hindi ako dapat? Ikaw ang pastor Hindi dapat ganon. Ibig sabihin, whatever, anuman ang mga bagay-bagay na gawin mo, lalo na sa pananambahan, pag pumunta ka sa church na ito, hindi dahil kanino man o nakasanayan na lamang. Pupunta ka dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Mag-o-offering ka dahil mahal mo ang Diyos. You give your tithes because you love God. Amen. Maglilinis ka dito na walang reklamo, kahit wala nang sumasama sa'yo, yun ang sinasabi niya And you know the reason, tingnan ninyo, basahin ninyo. Ang susunod, prayer ko na sanang pagmamahal at gawin ninyo ang ugat at pundasyon ng lahat ng gagawin ninyo, ang pagmamahal ni Kristo. Tingnan yung reason, i-continue natin yung verse. Para, ano yung sabi niya? Malaman ninyo ang lahat. Malaman ninyo at ng lahat ng mga taong pinili ng Diyos, yung lawak, yung lalim. Ano pa doon? Ano yung tinawag doon, madam? Lawak, haba, taas, at lalim ng pagmamahal ni Christ. Kung
ang pundasyon at ugat ng lahat ng gagawin mo ay dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, lalo mo pang, sabi niya rito, malaman nyo at ng lahat ng mga taong pinili ng Diyos, yung lawak, yung haba, lahat na, no? Lawak, haba, taas, lalim, ng ano? Ng pag-ibig ng Diyos. Kailan mo malalaman? Malalaman mo ba? Lamang sa paano? Nandun sa una. Kung ang ugat at pundasyon ng lahat ng gagawin mo ay dahil sa pagmamahal mo si Kristo, lalo mo po siyang makikilala. Like for instance, yung mga kasama ko pumunta sa San Carlos, di ba? Kahit na kunti yung pinupuntan natin, kahit tatlo, dadalawa, kung makita mo yung eagerness nila, yung sigasig nila, marinig mo yung mga patutuon nila, doon mo makikita yung lalim. Eh, wag lang sana kayo pupunta doon dahil may halo-halo pagkasama natin si Sister Aning. Di ba? Kaya sabi nila, tuwang-tuwa sila pagkasama. Eh, mamaya sasama daw si Sister Chit. Baka hindi lang halo-halo. Okay. Di ba? Oo, may halo. Naragsak ang kanayin ni Sister Milda o kando ni Sister Aning. Oh, grabe ito. Sana hindi ganoon eh. May halo-halo, wala. Pupunta ka, amen. Kasi yung pag-ibig mo eh. Bakit ka pupunta sa outreach? Kasi mahal mo ang Diyos. At dahil mahal mo ang Diyos, nakikita mo yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. At naranasan mo rin. Hindi mo naman sila kaano-ano. Sa atin nga po, ang layo, di ba? 2 oras na biyahe. Pagdating mo doon, preach ka agad. Lalo ngayon, madadagdagan tayo. Nag-message sa akin ng maagang-maaga si Pastora Rusi Makaraeg. Sabado. Sabado ang apelyido. Sabado ang apelyido. Okay. At in-schedule niya yung Malasiki. Sa Sabado. At ni-request niya pa with music ministry. Eh, magbubukas tayo doon. So, ibig sabihin, now, ano ang ugat ng ministry natin? Bakit tayo pupunta doon? Hindi naman, ang layo-layo. Ang daming outreach na pwede. Kasi yung pagmamahal natin, doon natin maralaman yung lawak. Saka mo lang mararanasan, the more that you involve your life to God. Hindi lang yung pumupunta ka sa church, makaraos lang, magawa mo lang na responsibility mo kada Sunday, na mapunta ka sa church, tama na. Eh kung talagang mahal mo ang Diyos at ugat ang pundasyon, hindi lang Sunday ang pagpunta sa church. At kahit hindi ka makasama sa mga outreach, nandun kang nakikisa sa kanila, sa anumang gawain, naggagawin mo lahat para sa Panginoon. Amen. Kaya ito po, why you are here? Because you love God. Amen? And because you love God, you will experience Him more. Paano mo yung lawak, yung lalim, yung sakripisyo doon? Halimbawa, mag-isa ka rito, di ba? Hirap na hirap ka na sa lahat. Wala nang tumutulong sa'yo. Nyamot doon. Reklamo. Lalo kung hindi mabibless doon. Huwag ka na magreklamo. Isipin mo na lang, si Kristo nagsakripisyo nga para sa'yo eh. Pag nahirapan ka na, si Christ nga namatay para sa akin. Hirap na ako ito. Eh, mas lalo pa kaya si Kristo nang kinanya ito. Sometimes our hardship will give us the knowledge how deep is the love of God, the sacrificial offering of the Lord for us ay ganun katindi. Tayo nga po, may mga pagsubok lang tayo. Ang dami na nating sakit na nararamdaman. Hindi ka lang napansin sa church, hindi ka lang na-appreciate. Minsan nagtatampo ka na. Eh, mas lalo pa si Jesus na nagmahal sa atin. So this is the lesson na sinabi niya para malaman mo. Lahat ng nangyayari sa iyong buhay, if the foundation and source of everything that you do is you love God, you will experience, you will know
Ganito pala kalalim, ganito pala kalawak, ganito pala kataas. At sabi niya rito, sabi ni Madam dito kanina, may word siyang nasabi na tumining sa isip ko kanina eh. Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naman talaga natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ba nating sukatin? Hindi natin alam kung gaano kalalim. Kaya gusto nating maranasan pa siya. And how? Do everything because of love. Amen? Tingnan ninyo, pag ginawa nyo ang lahat ng dahil sa pag-ibig. Halimbawa, sa Miyerkules, kung aaprubahan tayo, sana aprobahan, Madam, na hindi Sabado, no? Magbibrigada tayo, community service. Mapantay diyan. Ngamda kami, dagitoy ni Brother Mon, ni Brother Dante, ni Brother Roland, duwang Roland, isuda tagluto, merienda tayo. Naalang nga, pag walis yung nagdatakol nga tataw, walis. Sa Miyerkules, di ba? Agluto da. Gito lalaki. Baliktad din tayo. Huwag niyo babae, di pa nagdalos. Lalaki, tagluto. Naging expert da. Aros kaldo. Okay. Okay. So, alimbawa, ganon. Pupunta tayo doon, hindi para magpasikat. Amen. At hindi para mag-selfie. So Wednesday, pupunta tayo doon, both high school and elementary, para maglinis. Tumulong. Ang gaga naman yung alas 6 na yan. Alas 7. Oo. Tapos, maglinis tayo doon. Hindi, bali may mag-picture. Pero, the motivation, why? Because we love God. And because we love God, we want to help the community. Nais nating makiranasan din nila na ang mga firstborn ay hindi lamang sa loob ng church tumutulong. Doon din. Amen? Ay kahit na hindi na si Madam Miriam ang principal dyan, tutulong pa rin tayo, of course. Kasi school pa rin natin. Sa high school. Basta sa Miyerkules tayo. Puri pong Panginoon. Sabado sana, kaya lang open tayo sa Malasiki. So sana po yun ang motivation. You gave your tithes. Minsan nagrereklamo ka, ang dami-dami nitong tithes ko. Dami na to, sayang ito. Sayang ito. Kaya nga kami, mas magagrabe sa amin. Kasi pag kami ang nag-tithes, hindi monthly. Kami mga pastor, hindi monthly ang tithes namin. Hindi yearly. Quarterly. Kaya pag malapit na matapos ang korte, natawagan ko si Sister Bilma, pakihanda na yung report. Bakit, Pastor? Basta pakihanda na yung report. Unahin mo yung expenses at tignan mo kung magkano ang tatayt sa naming pastor. Kasi alam na, nag-alala ka na naman, Pastor. Baka malaki na naman yung tithes mo. Hindi, kasi para alam mo na yung hindi kami nag-aalala. Para alam namin yung paghahandaan namin. Mabigla ka kasi the tithes me, mabalinan nga igatang pa'y kumati sa bali. Pero, bakit mo ibibigay yung tithes mo? Kasi mahal mo ang Diyos. Remember your father, yun ang sabi niya lagi noon. If you love God, the motivation of your giving is love. Amen. Amen. The motivation because you love God. Kakanta ka? Mamaya, maganda yung kanta namin. August, di ba? Kakanta kami. Hindi dahil maganda yung boses namin. Kakanta kami dahil mahal namin ang Panginoon. Di ba? Ganun yun. Nandito ka ngayon dahil mahal mo ang Panginoon. Hindi dahil nandyan sa katabi mo. O hindi dahil yung pastor nyo rito ay gwapo. Nandito ka kasi gwapo yung pastor ninyo. Oh, grabe no. Hindi. Okay. Nandito kayo dahil ang Panginoon ang mahal nyo. So, sana po yun ang foundation natin Kasi pag yun po ang foundation na tugat, anumang mga bagay-bagay na makita mo rito, hindi ka
Lalo kayong mga nasa likod. Alam nyo kayong mga nasa likod, ang dami yung nakikita. Wow. Mas maganda rito sa harap, walang nakikita. Diyan sa likod, makikita nyo lahat, pati kimbot ng nasa kanyo. Oo. Ang dami nyo nakikita. Ang dami nyo napapansin. Pero, pag pagmamahal sa Diyos, ang dahilan kung bakit kayo nandito, hindi nyo mapapansin yan. Hindi nyo mapapansin pati yung naggigitara na gaganon-ganon yung ulo niya o kaya naging asintonado yung hindi mo mapapansin na yon. Bakit? Kasi yung isip mo at puso mo nasa Diyos. Amen. At kahit na nakita mo yung nakautang sa'yo dito sa loob, na hindi na nagbabayad, sabi ni Sister Milda na yung pang nakautang, yung pang galit. Totoo naman yun. Yung nakautang talagang siyang galit. Nalata niyo yan? No sino tinakautang isunat naungat. Kaya sabi ng incheck, ikaw tawag, ako lapit. Ikaw utang, ako bigay. Ako singil, ikaw galit. Kaya para wag galit, wag utang. Sabi ng incheck. Ganun talaga naman nun. Kaya ang gagawin po ninyo, your mind is set that you love God. Amen. You love the Lord. You love the Lord. You are here because you love the Lord. Amen. So, Madam, tuloy mo po. Mayroon pa pong dalawang tanong. Pwede pa pong magtanong ng dalawa. Sino pa'y puti at dati tanong na? Awansan. Ano awan nga rodan kakabsat, dawatak ta nga tumakder titunggal may sa kadatayo, ta hintayon i-close da ito nga service tayo. Kararag tayo kakabsat. Naindaklan ken managayat nga Dios, idaydayaw da kaapo. Gyamang kami Lord iti naadalmi tatta nga bigat o Lord God nga nakita mi nanangigan mi o Lord God iti mensahe na daytoy nga inadalmi o Lord nga aramidan mi dagiti dapat mi nga aramiden because out of love apo adi pundasyon mi ket iti panagayat mi ken ka o Lord God iti panaglingkod mi ken ka Lord ket apo si ka Lord iti mangted ti daytoy Lord kada kami nga kankanayon nga motivation mi kadi o Lord God daytoy nga saan nga hanmila ang aramidan apo gapu iti sabali nga reason but because we love you O God. Inuray dawatag matapo kadagiti kakabsat ko Lord God nga dito iti daytoy nga kanito Lord sikapo iti mangted pauneg pay mangpapigsa iti na espirituan nga panagbiag titunggal maysa kada kami Lord God nga uray nyaman ka di nga umay nga pagsubok iti biag, iti problema iti biag o Lord God. Saan kami nga panunutan man lang nga po iti agsardeng iti panagservimiken ka. No di kat mas lalo kami ka di apo nga kumpetken ka. Mas lalo ka di o Lord God nga maging faithful kami iti panagservimiken ka o Lord God. Agsipod apo tamo mi o Lord God nga nawan ka iti biag mi o Lord God nawan ka, we are nothing, O Lord. Katapo, pabilgem, titunggal may sa kada kami, Apo. Saan kami nga pare-pareho ti sitwasyon, O Lord God. Amo, kada kami, ado, tagiti, pagsubok na, damat dagajayahan unay, Lord. Ngamdawatan mi ken ka, O Lord God, nga, sikapo, ti mangpabileg, mangpapigsa, kada kami. Iti na pisikalan man, iti nang lalo, iti na espirituan, nga panagbiag mi. Aming espeto, ti panagbiag mi, O Lord God. Agtalek kami ken ka, Lord, kata,
Bind us with your love, O Lord. Ngagkikinararag ka di titunggal may sa kada kami, Apo. Nga dawatan mi ken ka, O Lord God, nga adda kadi ti ti concern ti tunggal maysa kada kami, O Lord God, nang nangruna, Apo, kat para kadagiti pastors mi, O Lord God, sika ti mang bendisyon kada kwada, sika, Apo, iti mang ted iti pigsada, Apo, ang kankanayon, Lord. Sika po, ti mang papigsa po, ti na espirituan mo at nga panagbiag daw, Lord God. Aduma na po, ti umay, nga pagsubok kadakwa daw, Lord God. At dadaman apo nga matetes. But Lord, we ask you to bless our pastors. Bless the members of all the members of this church, O Lord God. Padapadaan na kami, Apo, nga bendisyonan namin nga aspeto ti panagbiag mi, O Lord God. Nga da kami kadi nga agmay-may sa Apo, iti panagservi mi ken ka, O Lord God. Nga ginayat kadi, ti tunggal may sa kada kami, O Lord. Hallelujah. Katawan kadi, kada kami, O Lord God. Adda nga agtanim, iti sakit tinakam. When marororod, iti tunggal may sa Lord. But bind us with your precious love, O Lord Jesus. Hallelujah. Agkay-kaysa kami, Apo, agdayaw ken ka, O Lord. Hallelujah. Pabilgem, titunggal may sa kadamik kami, O Lord. Kanuray payapo, dagiti kakabsat mi nga awan, ti dayto yung nga kanito, Lord God. Nakabuya daman, Apo, iti dayto nga, first party service mi, ngayon gana madamdama, Lord. Bendisyon na mo, ti suda, Apo. Anyaman, Apo, ti rason nga handa nga nakaumayo, Lord God. Amumi, Apo, nga adda iti puso daken ka, Lord, adda ti panunot daw, Lord God, katanyaman na po nga nakalaped, Apo, si katimang waya-waya, tayo next Sunday, Apo, kakadwa kami manano, Lord. Bendisyonam, titunggal may sa kada kami, Apo, katagtultuloy ka na kami ti wisdom and understanding kadagiti, adadalan mi, Apo, nga sasaw mo, Lord God, nga mas lapo matarusan mi dagito, iti give us deeper understanding, Apo, kadagiti mensahe, iti words, Apo, nga iti godly words, Apo, nga mangmangagan mi, Apo. Bendisyon nam titunggal maysa, uray pay mo, Apo, ti sumaruno, Apo, nga service mi, si Kapo, ti kanayon nga may tantanok, Apo, iti amin nga aramiden mi, Apo. Dagiti ti dawatan mi, tinagan niya po mi nga Jesus. Amen.